and 39% said no. Gusto ko na tanungin muli si Ms. Batnag. Medyo malaki itong sample nitong Philippine Star, no, 35,000. And more or less, people have already formed their own judgment pagdating dito sa paglilitis. Anong masasabi mo? Sa tingin mo ba yung ganitong pag-judge nila ay mababago pa dahil magpepresenta pa ng ebidensya itong defense? Pwedeng sumagot lang ako doon sa Alright, legislative work. Sayang kasi ang isang tatamaan yung RH bill. Yes. So parang kasi March 23, mag-adjourn na sila, di ba? So parang yon panibagong pagka nag-resume na sila sa kanilang ulit. Sayang kasi meron na sanang momentum eh. So, FOI bill din. we sacrifice the women for... And the men too. Importante rin yung impeachment. Anyway, yung 35,000. Oo nga, yan ang problema ko. Napapaaway ako dun sa impeachment with some of my friends na dumarating na sa point na sasabihin ko na ilang oras ka ba nanood? Ganun. Kasi alam ko hindi pa laging nanonood. Yun na nga ang problema. So kung mababago pa, I think the defense will try its best to do that. Pero hindi ko alam. Ang sa usapin kasi ng conviction, bumaba na nga sa 3, no? Gusto ko itanong kay Attorney Ariel, dahil ang parang pinaka-showcase evidence nila, itong SALN talaga, Attorney Ariel. Doon sa ibang kaso involving SALN or failure to disclose, failure to accurately fill out the SALN, gaano kaseryoso yung naging parusa sa mga government employees and officials? Very recently lang, meron tayong official ng isang department, pinarusahan ng ombudsman ng suspension because he was not able to disclose a relative that works also in the government. Ganun lamang? Ganun lang. Tapos bukod doon, meron pang ibang mga desisyon na pinaparusahan ng, meron pang dismissal from the service because of inaccurate statements in the SALN. And take note, I think maski ang dating Pangulong Estrada at saka yung former General Garcia, they were both charged with perjury because of alleged inaccuracies or inaccurate disclosures of their properties in their SALN. So may criminal liability, meron ding administrative liability. Kung incumbent ka, pwede kang matanggal sa trabaho because of failure to correctly disclose your properties. Attorney, alam po natin na medyo nalalapit na itong pagsasubmit nitong SALN ng mga government officials. With what happened dito sa impeachment trial, ngayon po ba naobserbahan nyo na mas maagang nagfa-file itong ating mga kawani ng pamahalaan? Sa observation po namin, most agencies have already adopted an earlier deadline for the filing of the SALN. Originally po ang deadline kasi April 30, pero karamihan ho ng ahensya, March 30 yung deadline nila. Kasi ang SALN, pag isinabmit mo, pwedeng hindi tanggapin dahil meron kang i-correct. No? Ibabalik sa iyo yan. So, nag-adapt sila ng earlier deadline to give room for possible corrections. Conscious na, ibig sabihin, yung ating mga kawani sa pagpa-file ng SALN. Pero ito, just a quick comment, pero ito ang magko-correct mismo ang Chief Justice. So, sino po ang magko-correct ng kanyang SALN kung sa kanya mismo sinubmit yung SALN, sir? Ang pagko-correct ng SALN ay ginagawa mismo ng taong nag-file. Pag pinail mo yan, yung Review and Compliance Committee ng isang ahensya, titingnan kung ito ay kumpleto at gumagamit ka ng tamang form at saka timely yung pag-file. Pag hindi kumpleto yan, ibabalik sa iyo yan. Hindi namin yan tatanggapin kasi hindi kumpleto. Okay. Attorney, meron pong follow-up question si Trisha mula sa University of the Philippines. Hi, good afternoon po. Kung po mapapatunayan na nagkamal ng kayamanan si CJ Corona, babawiin po ba sa kanya ito kung illegal po niya itong nakuha? Well, that's another matter, Hindi siya related doon sa issue ng proper filling up of the SALN or proper disclosure. Pero kung sa ibang proceedings mapapatunayan na siya ay nakakuha ng kayamanan na illegitimate, for example, by virtue of graft and corruption, meron tayong forfeiture proceedings na tinatawag na pwedeng mabawi sa kanya itong mga kayamanan na ito pabor sa gobyerno. Thank you po. Kay Sir Ronald, Sir Ronald, itong conviction at acquittal, sa tingin niyo po ba ano po yung magiging reaksyon ng ating mga tiga-akadim
kung ma-acquit or kung ma-convict, sa tingin niyo po ba they will celebrate or they will cry kung ano po ang mangyayari kay Chief Justice? Kasi sa academe, supposed to be neutral and would go for the objectivity, no? But the bottom line here is the search for truth. And the purpose of this impeachment, if we have to base on certain standards or tests, it must be for the common good, for the national interest. And therefore, kapag siya ay na-convict, of course, based on the evidence presented, maliwanag naman. Of course, the majority and the academy will be would welcome such judgment from the Senate. In the final analysis, this is a political process. It is a political justice, and therefore I expect that the senators, being the representatives of the people, must act based on the common interests of the sovereign Filipino people. Balikan natin si Attorney Ariel. Attorney Ariel, daming clarificatory questions sa inyo. Tawagin natin si Ronald ng PUP. Ay, Ron ng PUP, sorry. Okay, good afternoon po. Sir, bilang ordinary citizen, pwede ba akong mag-request ng copy ng SALN ng aming mayor or congressman? Well, actually pwede po kasi ang SALN supposed to be open to the public for inspection. Kaya lang yung batas din ho natin, inalaw po yung custodians ng mga SALN na mag-impose ng reasonable conditions before you can get a copy. So, kung saan man sila nagpa-file, I think yung mga mayors ninyo, baka sa ombudsman nagpa-file, no? Meron ng guidelines na inimpose yung ombudsman bago kayo makakuha ng mga SALN na itinatago nila. And the moment you comply with those conditions, you can get a copy. Wala hong prohibition. Okay, gusto kong tanong kay Mr. Frank Regis bilang management consultant. Sir, ang posisyon ni Chief Justice, siya po ang pinaka mataas na juror sa ating bansa. Sa tingin niyo po ba, from the management perspective, dapat mas mabigat ang expectation ng taong bayan sa kanya? At alam ba yun ng mga taong bayan na ganun dapat kabigat ang expectation dahil sa posisyon niya? Common sense lang po yan, no? Kung siya ang leader dyan. At syempre may tinatawag po tayong command responsibility. Ang hawak nitong Chief Justice ay kumbaga last resort yan ng mga tao na naghahanap ng tunay na hustisya na ang titingin ay balansyado. Kung hindi tayo sigurado na ang titingin na last resort ay hindi balansyado, mawawalan tayo ng tiwala. Diba? Saan tayo pupunta? Saan tayo tatakbo? So, in terms of management-wise, it's very simple. Kumbaga sa korporasyon, kung may problema ang CEO, sigurado magiging malaking problema ang takbo ng korporasyon. Thank you, Sir Frank. Kay Mr. Pen. Sir Pen, nakita na po ninyo yung EDSA 1, EDSA 2. Yung EDSA 2, especially Cathy, di ba? Yes. Na meron kang nagrally for the ouster of the former president. Meron ka rin nagrally almost equal number for him to stay or in support of him. Sa tingin niyo po ba itong buong proseso nito is dividing the country or it's uniting us? Hindi po. Hindi naman uniting. Ito ay pag-aaral. Kasi ang dami nating natutunan sa kanya. Ang daming lumalabas sa mga kalokohan sa gobyerno, mga maneuverings sa loob. Ito nga itong judiciary, ngayon ko lang nalaman na may mga ganun pala. Bawal maglabas kasi sinong nagsabi nun? Yung SALN, di ba? Kailangan may permiso, ambang session pa sila na ganito. Ganun pala kahirap yun, di ba? So, natututo tayo. Hindi ito nagde-divide or nag-unite. Siguro in the end, we will be united. Pag na-realize natin na lahat ng ito ay pag-aaral, natututo tayo kung ano ang pwede nating gawin sa mga kalokohan ng mga nagsisilbi sa taong bayan. Lagi po nating tatandaan, mga taga-silbi natin yan. Mga titulo lang yan, yung presidente, judge, so man, justice. Mga titulo lang na inimbento ng tao yan para mapaganda ang takbo ng mga kabab nating lahat. No? Kaya huwag kang maandap, ay justice to, ay senador ito, ay. Hindi. Mga taga-silbi po natin yan. Okay. Ang bayad sa kanila nanggagaling sa taong bayan.
Kaya kung hindi nagpe-perform ng maganda, either mag-resign siya or tanggalin natin, karapatan natin yan. At pag nagluko ang Senado, inuulit ko, tayo na ang gagawa ng paraan. Sana kaisa ko kayo. Naku, maraming salamat po, Mr. Pen Medina. Natututo nga ang taong bayan sa buong proseso na ito. Samantala, tumungo po tayo sa aming kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. Live pa rin mula sa Senado. Nikki? Maraming salamat, Cathy. At kanina pong after the caucus na ginanap ng mga senator judges ay nagpahayag ng isang press conference si Presiding Officer Juan Ponce Enrile patungkol dito sa mga napagpasyahan nila sa caucus. Panoorin po natin ito. The first matter that we serious matter that we took up in the caucus is the motion of the defense to suppress the admissibility of the evidence bearing on Article 2. This documents, this evidence of documents bearing on alleged accounts of the respondent Chief Justice of the Supreme Court. And the court has arrived at a decision and ruling that it will deny the motion to suppress and accept the evidence for the consideration of the court in connection with Article 2. In the case of the second matter, the second thing that was discussed in the caucus was the motion of Senator Defensor Santiago, seconded by Senator Pia Cayetano, to cite Attorney Vitaliano Aguirre for contempt. And the caucus also decided that in view of the circumstances, unusual circumstances attendant that surrounded the incident, rather,